Palutan ka. Ka nagalutan? Anak ramang buhok kay baling inita. Oh, batul kayak uban. Katol gayo ng uban. Kuha na to ng buhok. Kanang bungot di ara. Pero kanang buhok bali na ng kuto. Kanang buhok nimo bali na ng kuto. Nang marinig ni Lolo ang salitang kuto ay kinuha niya agad ang kanyang purong sa ulo kasi nga sobrang napakakati daw ng kanyang buhok at hindi niya kaya ang kakati nito. Simula pa lang ng pagkumbinsi namin kay Lolo na gugupitan namin ang kanyang buhok at ang kanyang bigote ay ayaw na ayaw niya talaga. Simula noon pa lang marami na talagang nagkumbinsi sa kanya na paggugupitan siya lalo na ngayon sobrang napakainit ng panahon. Pero ayaw na ayaw talaga ni Lolo. Ngunit nang paalis na kami, naisip niya na walang ibang gagawa nito sa kanya kundi kami. Kung kaya't nagtitiwala naman si Lolo kahit alam niya na di naman ako barbero. Nang dumating na ang pagkain na ino-order ko para kay Lolo, bigla siyang tumigil at sinabi niya sa akin, tama na muna ang pagkain kasi daw nabubusog na siya sa snack na biscuit. Mas excited daw siya nagugupitan ng kanyang buhok. Ang tanging hiling lang ni Lolo ay wag na wag daw itong kalbuhin. Kung gusto niya daw ay konti-konti lang ang kukunin sa kanyang buhok. Kasi gusto lang niya parang ma-feel niyang maliwalas naman siya. Alam niyo ba na sa simula pa lang na nakita ko si Lolo, nung unang nakikita ko si Lolo nang napadaan ako dito ay hindi mo talaga siya makakausap ng matino. Kung ano-ano na lang ang kanyang sinasabi. Puno talaga ng frustration, depression ang kanyang utak at kanyang nararamdaman. Subalit paulit-ulit namin siyang binabalikan dito. Kinakausap namin siya na para